Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Isa pong magandang araw sa inyo mga suki. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Ini-invite kayong lahat na mag-like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Panoorin din ang aking mga personal video vlogs. Ngayong araw na ito sa ating Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, isa po ako sa mga avid listener ninyo, Papa Dudut. Sa totoo lang ay nakahiligan ko nang makinig sa mga storya mo na naging hobby ko na rin ang makinig sa tuwing ginagawa ko ang mga gawaing bahay. Ito ang pinaka-background ko. Libangan ko ang makinig hanggang sa aking pagtulog. At eto nga, hindi ko din inaasahan na isa rin ako sa magbabahagi ng storya ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jane. At pasensya din po kayo sa aking mga sulat dahil first time ko po ito. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko. Nalilito ako. Hindi ko alam kung ito ba ang tamang salitang angkop sa aking nararamdaman. Dalawa ang boyfriend ko, Papa Dudut. Ang isa ay ibang lahi. Oo, Papa Dudut, ibang lahi. Ayaw ko nang banggitin para sa privacy din po niya. Papa Dudut, siya ay si Phil, ang aking unang pag-ibig at ang unang lalaki sa buhay ko. Masasabi ko na siya ang aking unang pag-ibig dahil sa kanya ko naramdaman at naranasan ang lahat-lahat. Ang sakit, selos at marami pang iba. Humantong pa nga kami sa sakitan, Papa Dudut. Pero alam ko naman na mahal niya ako. Binibigyan niya sa akin ang lahat ng mga pangangailangan ko financially at mga luho ko. Pero hindi pala masaya ang lahat, Papa Dudut, dahil may pamilya si Phil. Oo, may asawa siya at isa kong kabit at kirida. Masakit nung una kong nalaman na ako'y isang kabit. Nalaman ko po ito 1 year almost na kami at sa kaibigan niya nalaman ko. Sobrang sakit dahil hindi ko naman pinapangarap na maging isang kabit. Gusto ko na nga siyang iwan nung nalaman ko ang lahat. Labis ang pagsisisi ang aking nararamdaman. Magkaganon man ay wala na akong magagawa. Nangyari na. Ibinigay ko na sa kanya ang aking pagkatao. At ayaw din naman ako ni Phil na iwanan at ang sabi niya ay gagawin ko ang lahat para proteksyonan ka at para hindi mo ko iwanan. Pero lagi kami nag-aaway, Papa Dudut, dahil sa sitwasyon namin at ayoko na parang tinatago niya ako dahil nasasaktan ako. Umuwi siya sa bahay nila at andun ang asawa niya at 2 niyang anak na nasa lugar nila. Dito na sa Pilipinas nakatira si Phil at nagpupunta lamang siya sa asawa niya at 2 anak niya kung minsan. Tinatanong ko nga siya kung gusto na niyang bumalik sa bansa nila. Pero ang madalas niyang sinasabi ay ayaw daw niya at mas gusto niya sa Pilipinas. Ang sabi niya mas gusto niyang kasama ako. Yung mga oras na aalis ang asawa niya, yun din yung time na maggagala kami kung saan-saan namin maisipan. Minsan iikot lang sa Subic at kung saan-saan pa. Ganon ang naging takbo ng buhay ko sa poder niya, Papa Dudut. Pakiramdam ko noon ay parang wala namang mangyayari sa buhay ko hanggang doon lang kami. Inom doon, inom dito. Oo, alcoholic siya, Papa Dudut.
At dahil doon ay naging gano'n na rin ako. Simula noong nakilala ko siya. Minsan mag-hotel kami, mag-iinom, matutulog tapos ihahatid ako sa inuupahan ko. Inaamin ko na nakakasawa at nakakapagod ang sitwasyon ko sa kanya. Ang sabi ko nga, naging kasalanan ko kung bakit ito ang ibinigay sa akin ni Lord na relasyon. Ang hirap magkarelasyon na isang kabit dahil kailangan mong magkasala pa. Gabi-gabi kung saan-saan kami umiinom, nag-aaya sa akin ng mga kaibigan ko at wala akong pinapalampas, Papa Dudut. Naging hobby ko yon, naging kaugalian ko na sa tuwing nag-aaway kami ay alak doon, alak dito, pampawala ng sakit at mga iniisip. Gusto ko na sanang iwan siya kaso ay nasasaktan ako kapag iniisip ko yon. Hanggang sa biglang nag-iba ang mundo ko simula nang nakilala ko si Apple. Lalaki siya, Papa Dudut ha, Apple lang ang pinangalan ko sa kanya para sa privacy din niya. 2019 nakilala ko siya, schoolmate ko siyang sa elementary days namin, naging karelasyon ko din siya pero wala lang yon noong mga bata pa kami at hindi naman kami seryoso noon. Hindi ko kasi gusto talaga siya noon, Papa Dudut. Nagkakontak kami sa Facebook at tuwing umiinom ako sa bahay, mag-isa ay siya ang aking nakakausap. Nakakatuwa nga kasi yung normal lang na pag-uusap ay hantong pala sa ligawan at siya pala ang babago sa aking paniniwala. Paniniwalang ayaw ko sa Pinoy na boyfriend kasi iniisip kong stress lang din naman. Pero kinain ko ang lahat-lahat ng mga salitang yon, Papa Dudut. Mabait si Apple, tahimik at may pagkasuplado at mahiyain siya. Hindi ko pinatagal pa ang panliligaw niya at sinagot ko na siya kaagad. Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi ko talaga siya mahal noong sinagot ko siya. Ang natatandaan ko noon ay lasing lang ako noon. Ganoon naman ako lagi nakakainom kapag nakikipag-chat ako sa kanya. At yun nga, Papa Dudut, nag-backread ako at sinagot ko nga siya sa Facebook lang. Hindi ko alam na seryoso pala siya sa akin. Magkalayo kami, nasa Maynila siya at ako naman ay nasa Pampanga. Iniisip ko sa tuwing magkakausap kami ni Apple ay paano kung makipagkita siya sa akin at hindi ko alam ang aking gagawin. Dahil sa kami pa ni Phil at aaminin ko na mas mahal ko si Phil pero nahihirapan ako sa sitwasyon namin. 3 years, Papa Dudut. 3 years kami ni Phil sa ganong sitwasyon na magkikita lang, mag-hotel. Nakakasawa na. Sabi ko nga minsan sa kanya para akong bayarang babae sa ganong klase ng setup. Dahil doon ay naiiyak na lang ako. Ang sabi naman niya, maghintay ka lang at darating din ang panahon na magkakasama tayo. Patuloy kami sa ganong klase ng setup, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay nag-ayang makipagkita sa akin si Apple. Nung una, ang dami kong dahilan kesyo ganito at wala akong bahay at ang totoo naman talaga ay hindi ko alam kung paano siya haharapin at ayokong makita ako ng kasama ko sa bahay na may boyfriend akong iba dahil kilala nito si Phil. Kaya ako na lang ang pumunta sa kanya. Oo, Papa Dudut, ako ang pumunta ng Maynila para makipagkita sa kanya. Dahil gusto kong matry kung kaya ko bang magmahal ng iba. Kung kaya ko bang kalimutan si Phil sa paraan na ganito. Dahil alam kong walang forever sa amin ni Phil. Ika nga nila walang forever sa mga katulad kong kabit. Noong nagkita kami ni Apple, ang lakas ng kaba ng dibdib ko. Grabe. Hindi ko maintindihan ang excitement. Sabi ko nga sa isipan ko, ang tagal na rin na hindi kami nagkita noong high school pa yung huli. Noong sinundo niya ako, ang sabi niya nasa terminal siya dahil sa terminal naman ako nagpasundo. Hindi ko kasi alam dito sa Maynila, Papa Dudut. At yun nga, nakita kami, umasta lang ako na parang normal. Pero ang totoo ay kabado ako. Siya naman ay nahihiya at pangiti-ngiti lang. Dinala niya ako sa tirahan niya, Papa Dudut, dahil gabi na rin. Pagod na rin ako sa biyahe. At maging siya ay puyat din sa kanyang trabaho. At yun nga, may nangyari sa amin. Ang mga bagay na hindi dapat. Well, expected ko naman kasi nga GF niya ako. At habang may nangyayari sa amin, iniisip ko si Phil. Pinakikiramdaman ko ang sarili ko. Kampante naman ako sa kanya. Madali naman siyang mahalin.
Umuwi na ako dahil hindi ako pwedeng magstay ng matagal sa kanya dahil kailangan kong umuwi dahil kay Phil. Hahanapin na ako. Nagdahilan lang ako sa kanya na nasa pinsan ako. Ang sabi ko ay nagiinuman kami, baka bukas na tayong magkita at may hangover pa ako. Papa Dudut, alam ko pong mali. Pero dumaan ang ganong klase ng setup sa aming tatlo. Napapansin kong nawawala na ako ng gana kay Phil. Lagi na lang ako naiinis maski hahalikan niya ako ay ayoko na, Papa Dudut. Hindi ko na siya mahal. Kaya ko na siyang iwanan at ready na akong iwan siya. Yun lagi ang tanong sa isipan ko. Oo, si Phil ang tumutulong sa akin financially at nakukuha ko ang lahat pero wala na akong pagmamahal at si Apple na ang bago kong minamahal. Pero wala siyang alam sa sitwasyon. Akala niya ex ko na lang si Phil. Yun kasi ang kwento ko nang minsang natanong niya ako sa Pasko. Wala na yon, sabi ko. Matagal na kaming hiwalay pero sabi ko tinutulungan niya pa ako financially ang pagsisinungaling ko kay Apple. Nagilty ako, Papa Dudut, at nasasaktan ako dahil ang bait niya. Hindi niya deserve ang gaya ko. Nalilito ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag iniisip ko yon. Hanggang sa niyaya na ako ni Apple na magsama na kami sa Maynila. Bagay na labis na nagpagulo sa isipan ko. Papa Dudut, aminin ko na gusto ko na rin mag-asawa. Yung bang kasama mo talaga pagising mo siya yung kapiling mo. Hindi yung itatago ka sa kahit na sino. Hindi gaya ng setup namin ni Phil. At dahil nga sa pandemic na ito, 2 months nang hindi kami nagkikita. Mabuti na lang at may social media dahil kahit papaano ay naiibsan ang lungkot ko. At si Phil naman ay hindi ako nadadalaw, bagay na gustong gusto ko dahil ayoko siyang makasama. Oo, Papa Dudut, nag-iba na ako sa kanya. Ibang iba kumpara sa dati. Alam ko naman na nahahalata na niya ako. I know that you don't love me na. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi ako nagsalita, Papa Dudut. Nakakaintindi siya ng Tagalog at sobrang tagal niya na rito sa Pilipinas. June noong nagpa siya kung umalis na sa apartment ko. Ang sabi ko sa kanya, uuwi ako sa amin at doon ako muna. Sabi niya pandemic pa at wala kang masasakyan. Ang ginawa ko naman ay nag-contact ako ng private na sasakyan para lang makaalis na ako. At para magsama na kami ni Apple. At ang sabi ko naman kay Phil ay uuwi muna ako sa amin saka na ako babalik kapag tapos na ang pandemic na ito. Pero ang hindi niya alam ay wala nang kasiguraduhan kung babalik pa ako. Dahil sa pag-alis kong yon, ay ang huling sandali na magkikita kami. Naiiyak ako habang iniisip siya at ang sama-sama kong tao. Minahalang naman ako ni Phil at binigay sa akin ang lahat pero ganito ang gagawin ko. Iiwanan siya sa ere at ayokong magsabi ng katotohanan, Papa Dudut, baka mapatay niya ako. Baka isumbat sa akin ang lahat ng bagay na ibinigay niya. At hindi ko alam kung paano ko din sisimulan at sasabihin ang totoo sa kanya. Na wala na akong pagmamahal sa kanya. Papa Dudut, nagsasama na kami ni Apple at oo hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nasasabi ang katotohanan sa kanya. At maging kay Phil, may contact pa rin ako sa kanya. Madala nga lang kami mag-usap ni Phil at ang sabi ko ay walang signal kasi sa lugar ng probinsya. Bagay na naiintindihan niya. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung magpapaalam ako sa kanya hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako kung aaminin ko ang katotohanan kay Phil na hindi na ako babalik sa poder niya. At may parte pa rin na kinukurot ang puso ko kapag naiisip ko ang mga kamalian ko sa kanya. Yun lamang po, Papa Dudut, at sana'y mabasa po ninyo ang aking sulat. Lubos na gumagalang, Jane. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.